ang ating pambato at tinawag na pambansang manika na si Atisa Manalo, makonquer kaya ang universe? Sa kanyang farewell speech sa Binibining Nyogyugan sa Quezon Province taong 2016, ito ang mga salitang binitawan ng nooy 19 anyos na si Atisa Manalo. Maraming salamat po and please bear with me kasi marami pa kang pagdadaan ng malay yung Miss Universe na kasunod nito. Makalipas ang 9 na taon at makailang ulit na pagtatangka, ang sinabing yon ni Atisa na manifest niya. Si Atisa kasi hindi lang rumampa sa Miss Universe pageant. Maria Atisa Manalo, Philippines! Itinanghal ding third runner-up. Nito lang Biyernes, ginanap ang coronation night ng Miss U sa Thailand, kung saan nakipagpuksaan si Atisa sa 120 candidates. Siyempre, all out ang suporta ng mga kababayan niya sa Candelaria, Quezon Province. Paglabas pa lang ni Atisa sa screen, dumagundong na ang sigawan. Maria Atisa Manalo, Pilipinas! At nung tawagin na ang top 30, pasok sa banga ang Jusa. Sa swimsuit round, ipinakita ni Atisa ang kanyang kabog na pasarela o lakad. Please take the stage, Philippines! Kaya pasok pa rin siya sa top 12. Pagtungtong ng evening gown competition, mas pinatingkad ang kanyang pambansang munyeka aura sa Miss U. Joining her is Sa pagpapatuloy ng kompetisyon, Philippines! dumiretso si Atisa sa top 5. Pinakamataas na nakamit ng Pilipinas sa nakalipas na 4 na taon. Please choose a question. At dumating na nga ang pinakainabangang Q&A o question and answer portion. As a global ambassador or citizen, what will be your contribution to humanity? I want to be the hope of people. I come from a very poor background. I started pageants at 10 years old to put myself through school and to lift my family out of poverty. And if there's anything that I want to show the universe, I'm here right now. I'm standing as Miss Universe because I was able to get myself out of any situation because I was hardworking, I was persistent, and I fight for what I want. Thank you. Bago makasampa si Atisa sa Miss U stage, hindi naging biro ang kanyang naging paglalakbay. Half Filipino, half Finnish si Atisa. Laki sa simpleng buhay sa probinsya. Sila'y naglalaro dito, nangunguhan ng mga bulaklak dyan, ng mga orchids. Ay sinasabuyan siya ng mga bata ng bulaklak at siya yung naganap na Mama Mary. Taong 1992, nung lumipad pa Israel ang kanyang inang si Elsie para maging caregiver, doon niya nakilala ang ama ni Atisa hanggang sa nabuntis siya. Umuwi si Elsie ng Pilipinas, pero ang tatay ni Atisa, na tiga Finland, hindi sumama sa kanya hanggang naputol na ang ugnayan nila sa isa't isa. Alam mo yung longing for a father? Pag dumadating sila, nakatingin lang anak ko, tapos sumasalubong yung mga pinsan niya, nakikisalubong din siya, nagpapabuhat siya. My biological father, I've never met in person before, but he reached out to me a few years back. Nangangamusta siya every once in a while, pero it's not enough for it to be called a relationship. Ang
Nangungulila ni Atisa sa isang ama na punan ng kanyang stepfather na si Reynante. Ayaw niya nung una. Parang galit siya nung una. Pero nung nakita niya na love ko siya, yun. Kaya sumasama pa yun sa akin dati. Pag nagtatricycle ako, nandun yun sa unahan. Bata pa lang, ang face card ni Atisa, palaban na. Sabi nila, uy, ang ganda naman mami ng anak mo. Siguro paglaki niyan, beauty queen yan. Hanggang noong 2008, sa edad na 10, sumabak siya sa kanyang unang beauty contest. Ang premyo noon, 1-year tuition fee na libre. Murang isip pa lang siya, alam na niya yung situation namin na we are not rich. So bago po siya naging candidate ng Miss Universe, dito muna siya naging beauty titleist sa stage na ito. Hanggang sumabak na rin siya sa iba't ibang national pageants. Sa bawat galaw mo, girl, you shine so bright. Bawat ngiti mo, parang city light. Alam mo yung mother instinct na tinatawag? Hindi siya pwedeng tumigil kasi sa puso ko, alam ko, parang may nakalaan sa kanya. Liwanag ng between. At nito lang May 2025, matapos ang 3 subok, tila nagkatotoo ang kutob ng kanyang ina. The Miss Universe Philippines 2025 is Quezon Province! Si Atisa, kinoronahan Miss Universe Philippines 2025. Congratulations, Atisa Manalo! We're the Philippines. We're a powerhouse. We'll make sure that we can get the 5th crown. Puspusan ang kanyang pag-iensayo. O Atisa, o aking reyna, pambansang manika, Pilipinas sa'yo ang korona. Bago ang pinakainabangang finals ng Miss U, si Atisa nakipagbardagulan muna sa National Costume Competition bilang reyna ng mga fiesta. The embodiment of celebrations and good vibrations, Philippines. Ang kanyang national costume, pinangalanang Festejada, traje de mestiza na ang disenyo sa ibaba hango sa 3 sikat na pista sa Pilipinas. Ang Panagbenga Festival ng Baguio, Giant Lantern Festival ng Pampanga, at Pahiyas Festival ng Quezon Province na kanya ring probinsya. Gawa ito ng Filipino designer na si Mac Tumang na siya ring gumawa ng tinawag na lava gown ni Miss Universe 2018 Catriona Gray. Una niyang sinabi, my concept that I really want is I want to be yung festival queen. Gusto niyang makasayaw sa costume and of course, beautiful and big. Napangangari ng lahat sa swimsuit performance ni Atisa sa preliminary kung saan para bang may sarili daw siyang ring light. Sa evening gown competition, lalo pa siyang nagningning. Suot ang isang ice blue crystal-studded evening gown na kumikislap sa bawat hakbang. At nitong Biyernes, sumapit na nga ang most beautiful day in the universe. Philippines! Please take the stage. Philippines! Philippines! Kung saan umabot si Atisa sa top 5. Pero may round 2 pa pala ang Q&A. If you win the title of Miss Universe tonight, how would you use this platform to empower young girls? I work with an organization called Allen Academy, where we work with young people to provide them opportunities to make them realize that it doesn't matter what your life circumstances is, it doesn't define where you will go. And I want to continue working with Allen Academy in a bigger platform like Miss Universe to pursue making sure that people who come from low-income backgrounds are given the same opportunities as everyone else. Thank you. The third runner-up is Philippines. Sa
huli, si Atisa itinanghal na Miss Universe third runner-up. Ang nag-uwi ng corona si Miss Mexico Fatima Bosch. Pero pinutakte ang social media ng mga puna sa naging resulta. The new Miss Universe 2025. Walang matatahimik sa results ng Miss Universe. Cooking show na naman talaga. Lalo pat sa Miss U ngayong taon, may ilang kontrobersya. Si Miss Mexico nag-walk out nung siya raw ay pinagalitan ng isa sa mga organizer. He called me dumb because he have problems with the organization and I think that's not fair. Sunod namang may isa sa mga judges na nagsabing parang luto raw ang pagkakapili sa top 30. Gayunman, hindi pa rin matatawaran ang naabot ni Atisa sa kompetisyon. Masayang-masaya kami sa narating mo. Proud na proud kami. Yung tinatawag nilang third lang ay hindi natin pwedeng tawaging lang yan. Maging totoo ka pa lagi sa sarili mo. Laging pairalin ng pagiging mabait. Very proud mom. Maraming salamat po sa inyong suporta, sa pagmamahal, sa tiwala. Sana po ay proud kayo sa performance ko. Thank you po. Maria Atisa Manalo, Pilipinas! Mukha mong kay ganda, kay wagas, kay ligaya. Atisa, oh aking reyna. Maraming salamat pa rin, Atisa Manalo. Sa puso ng bawat Pilipino, ikaw ang panalo! Laban lang kasi kapag determinado kayo, kapag persegido kayo, unti-unti nyo ma-achieve talaga yung mga pangarap nyo. Sugod po tayo sa kainang ito sa Maynila na kinilala ng prestigyosong Michelin Guide. Ang kanilang specialty, Pinoy comfort food mula Luzon, Visayas at Mindanao. May mainit na niluluto ngayon dito sa Malacanang. Hindi ito ang sagot ng administrasyon sa mga nanggigisa sa kanila ha, dahil ang iniluluto rito, pagkain mismo. Sa labas lang kasi ng tirahan ng First Family ng Pilipinas, may isang lumang bahay na ginawang restaurant. At ang restaurant na ito, kabilang lang naman sa ginawaran ng Bib Gourmand ng Michelin Guide. Ang mga putahing isinuserve nila rito, heirloom recipes o mga minana pa ng may-ari na si King sa kanyang Lolo Heracleo mula sa Ilocos at Lola Oswalda na mula naman sa Sulu. Ito yung kabel at ang kanila pong menu o cuisine dito, buong Pilipinas halos from north to south, Ilocano dishes hanggang sa pagkain ng mga tausog sa Sulu. Haliho kayo. Hi! Good morning, Chef. Good morning. Kamusta po kayo? Congratulations! Ang galing. Ano nga kinako nyo, Bib Gourmand? Bib Gourmand. Wow! Si King, kapatid ng chef na kinilala rin ng Michelin Guide, si Chef Miggy, na nun lamang nakaraang linggo, itinampok din natin. Dahil ginawaran din ng Michelin Bib Gourmand ang kanyang restaurant na Palm Grill sa Quezon City. Taga saan ang lolo't lola mo? Ang lolo po, Ma'am Jess, is from San Nicolas, Ilocos. Ilocano? Opo. At ang lola ko man po is from Sulu. Wow! Yes. So, yung lolo ko po is a physician. During the 1950s, he was tasked to open the Sulu General Hospital. Okay. Opo. Sa Sulu, doon niya po nakita ang aking lola. Yung lola ko naman po, Ma'am Jess, is a historian, educator, turned politician naman po. Yung pagkain nila rito may love story. Ang una naming lulutuin, okoy
ng kanilang Lola Oswalda. So ito yung gulay natin na kalabasa at kamote na dilaw. Okay, tama. Okay. Tapos ito ang butter mixture po natin, Ma'am Jess. na Yung vegetable. butter, chef, is It's- rice flour? Yeah, rice yes. flour. It's rice flour, Ah, ito the cornstarch, salt, Cornstarch, pepper, okay. to taste po. And tapos, Ma'am Jess, siya po ay ating babalik na rin. Okay. Once na golden brown na po siya, Pwede na, chef, no? yes, that's when we know that our food is ready. Ayan. Perfect sa suka. Isa pa sa kanilang ipinatikim, ang pampawi ng pagod ng mga tiga-Western Visayas, ang kansi. Ito po yung parang sinigang version ng Visayas. So ang pampaasim ho nila, ito yung remarkable dito kasi sa atin sa Luzon, sampalok, kamyas, minsan mangga, santol. Sa kanila, batuan. Yung kanilang kansi, may langka. So I suppose oil. So ginigisa. Atsuete. So lalagay po natin siya. Okay. So, And then, sous chef kamatis. Oo. Importante po, Ma'am Jess, kailangan yung ating kamatis po ay ripe or pulang-pula. hinog. Kaya mamula-mula po yung sabaw ng kalsi. Yes, tama po. Kasi yun po nagbibigay ng distinct color at flavor po ng ating kalsi. And then, batuan na. Susunod po natin yung ating batuan. Okay. Ang ating kangka, Ma'am Jess, sige po, ay pinakuluan na. Pre-cook na yung langka. So, isahit na po natin siya. Ito ito. At dadagdag na po natin ang tubig. Pag ito po, Ma'am Jess, na kumulo na, pwede na po natin siyang i-serve. Let's try. Itong rice nila may something sa ibabaw. Yes po, ma'am. Ano yun, yung, King? Yung garnish po ng rice natin po, ma'am, is the bubok po, ma'am. Bubok? Opo, it's Ano a yun? toasted coconut po siya, ma'am. Eh dahil may Ilocano blood din kayo. Opo. Mangantayon, apo. Oh, yun. Walang pinagkaiba sa sa sinigang natin. Except na yung sabaw niya, medyo manilaw-nilaw na mamula-mula kasi merong kamatis. Ngayon naman, tikman natin yung kanilang okoy. Yung kanilang okoy, very balanced. Malutong, chewy din yung kalabasa. Hindi nila tinipid sa hipon. Sarap. The way we prepare the food po, ma'am, there's nothing too fancy. Just old way of cooking. Kung ano lang yung alam nating parang okoy. pag sa tuwing linggo, pag pupunta sa mga bahay ng lola natin or lolo, yung a hearty meal made with the love ng fresh ingredients. Parang nararamdaman mo yung pagmamahal ng iyong mga ninuno. Kasi yung pagkain nila hanggang ngayon, nandito natitikman natin. Isa rin sa kanilang house specialties ang kanilang lengua. Tikman naman natin yung kanilang lengua, Spanish style, original recipe. So, what's originally prepared naman po ito, ma'am? Ang sarap! Ang lasa at saka malambot. Sarap. Ang problema ko lang dito, yung mga pagkain nila, mapapakanin ka talaga. Buhay sa bawat putahe ang mga kwento't pamana ng kanilang lolo't lola na patuloy na isinasalin sa bawat sangkap. At kahit katapat lang sila ng Malacanang, ang kanilang kainan hindi pinapatakbo ng politika, kundi ng pagmamahal sa pagluluto na nakaugat sa kanilang pamilya. Alangga ko ikaw, Apo. Alangga ko man kaula. Ba't ka nagsiman? Maharap ko to eh. Para kay Lola din. Hindi ko na ho alam, hindi ko naiintindihan kung anong nangyari sa kanya. Makakasiguro kayong gagawin namin ng lahat para sa kanya. Wala ka ba talaga nakita, Abner? Wala ka narinig?
may gumagala na balang dito sa atin. Ang mga nangangambang puso't isip, ginagamit yan ng demonyo para kumapit sa kaluluwa ng tao. Alam mo kung sino yung dapat mong ipagdasal na hindi mo makita? Si Pochong. Kumakain ng patay, may mata ng pusa, may pakpak ng panuke, lumalakas kapag kabilugan ng buwan. Mag-iingat ka sa masusunod mo sasabihin. You know about the Pochong? Please refrain from talking about Pochong. Do not attract its attention. Father Rex, yan po bang pinakamatinding sanik na naharap ninyo? Hindi ako titigil hanggang hindi ako nakapaningin. Hindi tayo magpapatalo. Kakampi natin ng Diyos. Huwag sumamangita sa akin! Ha? Masusunod ang kaluluwa mo, Silvier mo! Mapatawad ng Diyos sa lahat ng lumalapit sa kanya! Ito po si Jessica Soho at ito ang Gabi ng Lagim. Thank you for watching, mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. And don't forget to hit the bell button for our latest updates.